Welcome sa another episode ng ating video sa ngayon. So pag-usapan natin ngayon yung real-life applications of parabola. So problem solving na po ito, no? So kaya dito sa lesson na to, kung kayo po ay beginners, dapat yung standard equation ng parabola, alam na po ninyo, no? Yung equation, halimbawa, kung yung parabola natin ay opening upward with vertex at the origin, ano po yung dapat na corresponding equation yung gagamitin. So, dapat clear na po yun sa inyo na yun ay x squared equals 4py kung opening upward. Kung yung vertex ay nasa origin at nag-opening downward, ano po yung ating magiging equation? It should be x squared equals negative 4py. So, yan po yung mga important na kailangan nyo rito. Kung yung parabola natin ay yung vertex niya ay nasa origin at nag-opening to the right, opens to the right, ano po yung gagamitin na equation? So, it should be y squared equals 4px. At kung nag-left side siya, to the left siya, opens to the left, so it should be y squared equals negative 4px. So, kung h and k, so magsasubtract lang po tayo ng h and k dun sa variable na x and y. Yun na po yun, no? Kaya kung ready na kayo, so sige, mag-solve tayo ng some real-life applications ng parabola. So yung pinaka-main objective natin, so at the end of this lesson, so the learner or you as a student, you must be able to solve situational problems involving conic sections, so particularly parabolas. Okay, yung ating first problem is ito, no? So sa problem solving pala, yung tips ko dyan is simply, syempre, you need to read the question carefully, and then, answer only what is being asked, no? So, kung ano yung tanong, hanapin nyo po. Pag na-analyze nyo na po siya, nabasa nyo mabuti, as much as possible, kailangan po ng figure. Yan, required po talaga, may figure kayong gagawin kapag ka nagpa-problem solving. So, pero dito sa first example natin, yung satellite dish na binanggit na nasa shape siya ng paraboloid, so 3-dimensional po siya. So, tulad nung nakikita natin, may figure na. But some of the questions, wala pong figure, kaya gagawan nyo pa po siya. Okay, so kaya dito po, may figure na tayong nakikita. Ayan, may mga label na din. So yung binanggit sa problem solving, na may cross-section yung parabola at yung receiver ay nandun sa focus. Tinatanong tayo, how far should the receiver be from the vertex? Yan yung sasagutin natin, yan yung important part ng tanong, no? If the dish is 12 feet across, yan, yun yung 12 feet across na nakikita natin, and merong 4.5 feet deep at the vertex. Okay, again, ang kailangan po nating sagutin ay yung focus from the vertex kasi andun yung receiver ng ating satellite dish na paraboloid. Okay, so dito po may figure tayong nakikita. Yan, no? So, kumbaga, after ng problem solving, gagawan mo siya ng figure pero may figure na, kaya dito na lang po tayo mag-a-analyze sa figure. So, ang unang tanong dito ay ano yung equation na gagamitin natin. So, since yung parabola natin ay opening upward, at dito gumamit tayo ng Cartesian plane, so kumbaga yung paraboloid natin, tayo po yung gagawa kung ano ba yung magiging format ng ating parabola. So, gusto ba natin sa h and k? Pero ang pinakasimple dyan, gawin nyo lang sa origin para mas simple yung ating magiging equation na gagamitin. Ibig sabihin, yung pinaka-base dito, no, itong nandito, yan po yung gagawin natin na reference for our origin. So, dyan din natin ilalagay yung vertex ng ating parabola. No? At kapag may vertex na tayo, ayan, nakikita natin na opening upward yung ating parabola, we can now say that the right equation for this parabola is x squared equals 4py. Ayan. Ngayon, kung magtatanong kayo, di ba sa problem, may binanggit dyan na 12 feet across. O bakit dito sa figure, wala na siya? Kasi yung 12 feet across po, yan yung, yung haba nito, nitong nasa ibabaw, no? So, kung gumawa ka ng Cartesian plane, basically, hatiin mo yan 12, di ba? Kaya, if you divide 12 by 2, 6 na lang. Yan. Kaya, yung 6 units dito, and another 6 units, yun na po yung 12 feet across dun sa given. Yung 4.5 deep naman, ayun yung lalim, yun yung magiging value naman ng iyong y coordinate. Yan. Kaya, meron tayo ditong coordinates na nakikita, na 6 and 4.5 deep. So, ngayon, ang hinahanap ay focus. So, pag ganito po, class, tandaan natin na yung nandito sa coordinates na to, yan ay nagre-represent dun sa value ng x and y. So, pwede nyo siyang i-plug in. Itong 6 dito, you can plug in this to our formula. So, which is, we have now 6
square or 6 squared is equals to 4. Since yung p yung nawawala, we can plug in the value of y, which is 4.5. Times natin yung 4.5. Ipanghuli na natin yung value ng y. Yung p, I mean. So then, we need to simplify. 6 squared is simply 36, no? And 4 times 4.5, apat na 4.5. So, pwede nating doblehin muna, no? Para madali. 2 times 4.5, syempre 9. And another double, so we have 18. Yan, no? Okay, and then simply divide both sides by 18. And 36 divided by 18 is simply 2. 2 feet. So, kasi yung unit ay naka-feet. So, yun na po yung magiging answer natin, no? So, again, madali lang po ito kasi nakikita na natin na meron na tayong corresponding graph. So, madali na nating ilagay kung ano yung equation na gagamitin. And that's all for our first example. And we will now proceed to the second example. So, dito naman, meron tayong suspension bridge, no? At yung detail ng ating problem ay makikita na natin dito sa graph. Ayan, so may towers dito na 600 meters apart, no? At may nakikita rin tayo dito na 150 meters. Yung tinatanong ulit dito, nandun na sa dulo ng problem, no? Find the equation of the parabolic part of the cables, placing the origin of the coordinate system at the vertex. So pag ganito po pala, you need to follow the direction of the problem, no? Kung ano yung kanyang condition, kailangan nyo pong sundin. So sinabi dito na yung ating vertex, ilalagay daw natin sa origin. So, ibig sabihin, nakikita natin yung figure. So, dito po, dapat maglalagay po muna tayo ng tinatawag na x and y axis. So, hahatiin natin yan into 2 equal parts at doon tayo maglalagay po ng Cartesian plane natin. So, kasi kailangan ma-identify natin kung asan po ba yung vertex. So, dito po, sinabi na sa problem na ilalagay natin yung vertex dun sa origin. So, dito po sa pinaka-gitna, hatiin natin yung parabola. So, dito pag tinignan nyo, ayan, so diba, opening upward po yan. Kaya, syempre, yung formula natin ay x squared equals 4py. Yan. At dito, yung equation lang naman yung hinihingi. No? So, we need to answer directly the questions. So, sagutin natin, ano ba yung equation ng ating parabola. So, dito, kailangan natin ng value ng focus para makuha natin yung equation. O kung walang focus, we can use the coordinates, no? Pero dito, nakalagay kasi na yung 600 dito, pwede nating hatiin yan into 2 equal parts. Itong portion na to, pag dinati natin sa 2, in distance yan, syempre, madidivide sa 2, magiging 300, no? Magiging 300. Yan, 300. Okay? So ngayon, kapag ito naman, kinuha natin yung height niya, so, nakalagay na kasi dito 150. Yan, 150. So, di ba may concept tayo dun sa parabola na kapag yung focus mo ay tinimes mo sa 4, yun yung magiging length ng tinatawag na latus rectum. So, kaya dito, pag tinimes natin yung 150 by 4, di ba lalabas na 600? So, ibig sabihin, itong 150 na nakikita natin dito, unlike sa first example natin na ang ginawa natin, plinag in natin dun sa value ng x and y. This time, hindi na po. Bakit? Kasi lumalabas, pag times 4 mo ang 150, that is already 600. Anong ibig sabihin? This is already the focus, no? Kaya kung focus na to, okay, ipalit mo na siya dun sa P, no? Ipalit mo na siya. I-substitute mo na siya. Ibig sabihin, yun na po yung lalabas na equation natin. Kaya ang tamang sagot natin is we have simply 4 times 150 is just 600, no? Kaya magkakaroon tayo ng equation na x squared equals 600y will be the equation. So, ganun lang po, no? Hindi kailangang i-plug in yung nakikita natin dito kasi we have the concept of parabola. So, ito na po yung magiging solution natin for this problem. Okay, so ngayon, doon tayo sa sumunod na question. So, kasi mga problem solving lang po yung ating ginagawa. So, dito naman, we have finding the focal point of a searchlight reflector. So, makikita natin dito, a searchlight has a parabolic reflector that forms a bowl, no? Which is 12 feet inches wide from the rim to rim and 8 inches deep as shown in the figure. Now, if the filament of the light bulb is located at the focus,
how far from the vertex of the reflector is it. Ayan. So, parang parehas lang din naman ito ng mga nauna. So, kaya ang magiging solution natin dito, syempre, maglalagay ulit tayo ng Cartesian plane. So, yun yung magiging reference natin. At pinakamaganda, dito na natin siya ilagay sa ilalim. No? Maglagay tayo dyan ng Cartesian plane, sakto dito sa pinakailalim. Hatiin natin siya. Pag hinati natin, ayun. So, magkakaroon tayo ng X and Y axis. At based from this, so makakapag-create na po tayo kung anong tamang equation na gamitin. So, dito po, opening upward ulit, kaya di pa rin nagbabago, nagagamit tayo ng x squared equals 4py. So, ngayon, kung may focus, by the way, ang tanong pala dito ay yung focus, no, yung P, kasi tinatanong yan dun sa question, napansin nyo, how far from the vertex of the reflector is it? Yung bulb daw kasi naka-located siya sa focus. Ibig sabihin, P yung kailangan natin. So, kung P yung nawawala, so we need to analyze carefully. Ano ba yung given? So, kasi sabi dito, 12 inches. Again, kung 12 inches yan, hahatiin natin siya. Kasi ito na yung parabola pala, no? Lalabas na ito po. Pag trace natin, ito na po yung magiging natin. Ito na yung magiging parabola natin. Yan, no? Yan, nakikita natin dito. May parabola tayo dito na nakikita. So, ibig sabihin, yung 12 inches na wide, hahatiin natin, magiging 6. Pero this time, yung height niya ay 8. Yan yung magiging value ng y coordinate. So, ibig sabihin, ipa-plug in natin itong 6 dito sa x. So, magiging 6 times 6 is 36. Yan. And we have 4p. Yan. Ano yung value ng y? So, ang value ng y class natin, nakikita nyo 8. So, ilagay natin dito yung 8. Ayun, no? So, ibig sabihin, we have now 36 equals. Yan. Ilan ba yung 4 times 8? That is 32. Yan. Okay. And we have now the value of p. So, anong gagawin natin? Simply i-divide natin by 32 both sides. So, we have 36 over 32. Yan. Okay. So, ngayon, normally, ang sagot po natin dito, nilo-lowest term. So, and the unit of this is inches, right? Inches po yan. Yan, naka-inches. Kaya, i-lowest term natin, yung 36 over 32. Since di tayo gumagamit ng calculator, o mag-isip tayo ng numbers na pwede natin siyang ma-divide. Ano ba yung pinakamataas na pwedeng i-divide sa 36 at 32? So, ano yung naisip nyo? Di ba? Pwede siyang i-divide sa 4, di ba? Pwede sa 4. 36 divided by 4 ay 9, no? 9. At yung 32 naman, pag dinivide natin sa 4, that is 8. So, meron tayong 9 over 8. And if we convert to decimal, yung 9 over 8, so we have 1 times 8 is 8. Then subtract, carry, lagay tayo ng decimal dito. Maglalagay tayo ng 0, magiging 10. Divided by 8 is we have 1. Then magta-times 8 tayo dito. So magiging subtract, magiging 10 minus 8 is 2. Lagay agad ng 0. So 20 divided by 8 is simply 2. So pag tinimes natin, magiging 16. 20 minus 16 is 4. Maglalagay tayo ng 0. And 40 divided by 8 is 5. So meaning to say, lalabas po na yung focus natin ay simply nasa 1 point. Yan, 1 point. 125 feet. Yan. Pag feet pala po ang nilalagay niyan ay pwedeng ganyan o pwede nyo ilagay din yung unit na feet. Yan. Pag inches kasi, dalawang ganon. Yan. So, yun lang po yun. So, yung ating solution sa problem solving po is kung mapapansin nyo class. So, kailangan lang po na gagawan nyo siya ng figure. And syempre, i-analyze nyo pong mabuti yung problem. Pag may figure ka kasi, madali na lang yung mag-analyze. Okay? Sige, proceed tayo sa next question. So, before we proceed, tagalin natin to, no? So, yun na po yung solution. Ayan. So, ito po, pwede nyong i-practice, no? Yan. Subukan nyong i-practice yung next question natin. Yan. Ito po. So, iwanan ko din sa inyo para may practice problem kayo. So, pagkatapos ito, pwede nyo ring subukan. Yan. Ito, may another question pa tayo. Yan. Iwanan ko na po, no? So, kayo na po yung mag-try mag-solve nito. And we have also this question. Okay, thank you. Sana may natutunan kayo dun sa short video tutorial natin about sa problem solving ng parabola. Again, yung tips natin, basahin mabuti yung question, gawa ng graph, and then answer only what is being asked. Okay, thank you. So hanggang dito na lang po tayo. So
Magkita-kits po tayo dun sa ating susunod na video ulit. Yan. Okay. So, and don't forget, kung di pa kayo nakasubscribe dun sa ating channel, please subscribe para mapanood nyo po yung lahat ng video natin. Hanggang dito lang tayo. Bye-bye.